Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Ako po si Master Ang, isa po kong totoong Feng Shui expert. Ngayon, pag-uusapan po natin ang Lucky Turtle. Marami kasing tumatawag at nagtatanong kung bakit magmula nung bumili sila ng Lucky Turtle na inilagay sa pitaka, yung mga maliliit na inilagay sa pitaka, o di kaya mga figurin na ipinasok sa bahay o di kaya sa opisina. Bakit daw minamalas? Bakit daw maraming mga negative na nangyayari? Bakit daw bumigat ang pasok ng pera? Alam nyo guys, hindi ko maipakita sa inyo yung Lucky Turtle kasi wala po akong hawak. Kasi bawal ako bawal akong gumamit o bawal akong humawak ng Lucky Turtle. Kasi po, Year of the Dog ako. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ipapaliwanag ko para makuha nyo. Sa pag-aaral namin bilang isang Feng Shui expert o Lucky Charm expert, wala pong pinagbabawal na animal signs according sa Chinese. Lahat ng zodiac sign pwedeng gumamit ng Lucky Turtle. Ngunit, kami po ay sinabihan ng mga master namin nung kami ay nag-aaral ng Feng Shui na kailangan pag-aralan nyo ang mga Lucky Charm. Kasi, kayo ang nakakaalam. Pag-aralan nyo, obserbahan nyo sino-sinong mga zodiac sign na maaari makaapekto o di kaya affected kapag gumamit ng Lucky Turtle. Kahit wala sa libro, meron pa rin kayong tungkulin na alamin kung anong zodiac sign na maaari makaapekto. Tama yung master na nag-guide sa akin at nagturo sa akin. Kasi base sa pag-aaral ko, ang tinutukoy ko dito base sa pag-aaral ko sa mga nakita ko na mga animal signs according sa Chinese zodiac sign. Ang mga affected na hindi pwedeng gumamit ng Lucky Turtle ay ang mga pinanganak na dog, horse, at pig. Paano ko nalaman yan? Kasi katulad ko, Year of the Dog ako. Way back, matagal na po, sinubukan kong gumamit ng Lucky Turtle. Kasi bilang Feng Shui, kailangan malaman ko kung ako, dog ako, pwede ba akong gumamit ng ganon? Ngunit, marami pong mga negative na nangyari sa akin. So, alam ko, affected ako sa Lucky Turtle. Ang ginawa ko pa, inalam ko pa. Pinag-aralan ko, inalam ko pa. Sa lahat ng mga, ang zodiac sign is dog, horse, at pig. Pati na rin yung rat, pati na rin ang ox, pati na rin ang tiger. Tiningnan ko lahat ng zodiac sign kung sino talaga ang affected. Pero lumalabas sa pag-aaral ko na ang mga dog, horse, at pig ay affected. Kaya po, sa lahat ng mga nanunod, pansinin nyo, lalo na kayong mga pinanganak na dog, horse, at pig, pansinin nyo, kapag gumagamit kayo ng Lucky Turtle na inilalagay sa pitaka o di kaya mga figurin na ipinapasok nyo sa bahay nyo at inilalagay nyo sa opisina o sa kung ano man yung negosyo nyo, pansinin nyo kung naaapektuhan kayo o kung talagang may dalang swerte talaga ang Lucky Turtle. Sa lahat ng mga nanonood, wala akong balak na siraan ang Lucky Turtle. Sinasabi ko lang to kasi tungkulin ko bilang isang Feng Shui na gabayan kayo para malaman nyo at nang sa ganon kapag nakikita nyo
na talagang affected, at least magagawa nyo ng paraan na hindi kayo maapektuhan. Siyempre, isa lang ang paraan yan, alisin. Huwag gagamit ng Lucky Turtle kapag kayo ay naaapektuhan. Ngayon, alam ko, ang lahat ng mga nagbebenta ng Lucky Turtle o kahit ang mga punsoy expert, ko-questionin nila ang sinabi ko. Kasi wala nga naman talagang bawal. Pero base sa pag-aaral ko, inobserbahan ko kung sinong mga zodiac sign na affected. Yung mga nagbebenta, hindi naman nila ginawa yun. Kasi ang ginagawa ng mga nagbebenta, benta. Hindi nila aalamin kung anong zodiac sign na affected. So, pera. Pera ang dahilan kung bakit benta lang ng benta. Hindi ko naman nilalahat Hindi ko nilalahat. Ngunit, tungkulin ko bilang isang punsoy na kahit na alam ko na may mga iba magagalit sa akin sa sinasabi ko kasi nga maaapektuhan sila sa mga sinabi ko. Kaya pati ang pagbebenta nila, makakasira dahil may isang katulad ko na nagsasalita. Ngayon, gusto ko rin po sabihin sa inyo na ang Lucky Turtle ay sensitive. Sensitive. Very sensitive. Kahit na kayo ay pinanganak na rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, alisin natin yung horse kasi hindi pwede. Okay? Goat, monkey, rooster, alisin natin yung dog, hindi pwede. Alisin natin yung pig, hindi pwede. So, yung mga nabanggit kong mga animal signs, pwede kayong gumamit. Ngunit, may mga katangian na hinahanap si Lucky Turtle. Ito yung mga tao na kailangan masipag. Sobrang sipag. Hindi nagrereklamo. Walang ginawa ko hindi magtrabaho. Trabaho. Walang complain. Hindi tamad. Ang hinahanap din ni Lucky Turtle ay yung mga taong marunong sa pera. Ang hinahanap ng Lucky Turtle ay yung mga taong hindi baon sa utang. Ngayon, kung kayo ay wala sa ganong katangian at gumagamit kayo ng Lucky Turtle, maaari makaapekto sa inyo. Lalo na sa mga taong baon sa utang. Kapag baon ka sa utang, bawal kang gumamit ng Lucky Turtle. At kapag hindi ka marunong sa pera, magastos ka, labas ka ng labas, hindi rin pwede. Kaya sa lahat ng mga nanonood, alam ko mahirap paniwalaan ang sinabi ko. Kasi sasabihin ng iba, sino ka? Sino ka ba para pagbawalan mo nyo kami? Pero ako, binibigyan ko lang kayo ng gabay. Wala po akong masamang intensyon. Hindi ko sinisiraan ng Lucky Turtle, hindi ko rin sinisiraan ng mga nagbebenta at mga punsoy expert. Wala po akong ganon na balak. Ang gusto ko lang po, turuan lang kayo ng tama. Kaya katulad ko, year of the dog ako. Pinanganak ako na dog ang zodiac sign ko. Kaya habang nagpapaliwanag ako sa inyo tungkol sa Lucky Turtle, wala akong hawak. Kasi bawal Kasi nasubukan ko na yan way back. Naggumamit ako ng Lucky Turtle pero mabigat. Ngayon, hindi ko kayo pipilitin na maniwala. Hindi. Basta ako, sinabi ko lang to para nang sa ganon, magkaroon kayo ng idea. At kung bibili kayo ng mga Lucky Charm, siguraduhin ninyo na meron kayong malalapitan na punsoy expert
para nang sa ganon, masabi kung talaga bang kayo ay pwedeng gumamit ng Lucky Turtle. Kasi kami lang po ang makakapagsabi, titingnan namin kayo. Mayroon kaming mga gustong malaman kung anong mga katangian ninyo para nang sa ganon, alam namin kung anong lucky charm ang nababagay sa iyo. Hindi po lahat ng pampaswerte ay po pwede nyong gamitin. Kasi baka mamaya hindi para sa iyo yung mga pampaswerte na yan. What if kung binigyan ka nga pero hindi pala bagay sa iyo? Hindi pala yan ang magbibigay sa iyo ng swerte. Paano yon? Okay? So ganun lang po kadali. Lumapit kayo sa totoong Feng Shui expert. Para nang sa ganon, makabili kayo ng tamang lucky charm. At tandaan ninyo, lagi nyong tatandaan, pag bibili kayo ng mga lucky charm, siguraduhin ninyo na talagang gagawa kayo ng swerte. Hindi yung bibili ka ng lucky charm, pero hindi ka nagtatrabaho. Hindi ka marunong sa pera. Utang ka ng utang. Ibinabaon mo ang sarili mo sa utang. Pagkatapos paniwalang-paniwala ka na kapag bumili ka ng mga pampaswerte, suswertein ka. Hindi po ganon. Mali po yan. Huwag kayong bibili ng mga pampaswerte kung merong mali sa inyo. Kasi hindi naman sagot ang mga lucky charm para lang maging maswerte ang mga tao na may maling ginagawa. So ganun lang po, ginagabayan ko lang kayo. At kahit walang pampaswerte, kaya nyo maging maswerte. Maniwala po kayo sa akin. Tao ang gumagawa ng swerte. At binigyan tayo ng Panginoon Diyos na utak para gamitin natin. Dahil itong utak na ito, maniwala kayo sa akin, mag-isip ng mabuti, magplano, at siguraduhin ninyo na talagang gagalaw kayo, kikilos kayo, at matutong mag-ingat pagdating sa pera. Huwag kayong masyadong magastos. At huwag kayong uutang kung hindi naman kailangan. Kung bibili lang kayo ng mga, kung ano lang ang mga bagay na gusto nyo, tapos binabaon nyo ang sarili nyo sa utang, talagang kahit anong gawin nyo, kahit na bumili ka pa ng pampaswerte, wala din. So, ganun lang po. So, sa lahat ng mga nanunood, uulitin ko, nasa tao ang swerte. Kahit walang pampaswerte. Ako bilang isang Feng Shui expert, itinatama ko lang kayo. Kasi ako, pwede naman ako magbenta ng pampaswerte, pero mas maganda kung ang binebenta ko ay talagang makakatulong sa taong binebentahan ko. Pero kung alam ko rin naman hindi makakatulong, bakit ko pa bebentahan? Di ikasisira ng pangalan ko. Alam nyo, marami kaming mga nagbebenta ng pampaswerte. Mag-ingat kayo sa amin. Kahit ako. At kahit sa mga iba pang mga nagbebenta, tandaan nyo, lucky charm is business. Business yan, maniwala po kayo. At huwag kayo naniniwala na kapag nagbebenta ng lucky charm, nagpapakita ng pera. Tapos then, may hawak na mga lucky charm para lang mapaniwala kayo. Kasi pag nakakakita kayo ng pera tapos nagbebenta ng lucky charm, nabubudol kayo eh. So ganun ang paraan nila para lokohin kayo, para kumuha kayo ng lucky charm. So hindi tama yon. Hindi tama. Kaya dapat mag-ingat kayo sa mga ganong pamamaraan ng pagbebenta na nagpapakita ng pera tapos din may mga hawak na lucky charm. Mag-ingat kayo doon. At siguraduhin nyo na kung bibili kayo ng lucky charm, alamin nyo kung sino ba yung taong nagbebenta na yan. Anong alam niya? Madali kasi magsabi na eto magdadala to ng swerte sa'yo. Magbibigay sa'yo ng swerte ito. Limpak na salapi ang papasok sa'yo. Ganun po sila magsalita eh. Para lang mapaniwala kayo at kayo naman bibili kayo.
Pero kapag bumili ka na, doon mo na lang makikita na hindi pala umi-effect sa'yo. Tandaan nyo, very sensitive ang mga pampaswerte. Very sensitive. Kaya hindi umi-effect kasi wala sa inyo ang katangian na hinahanap ng mga pampaswerte. Kaya mag-ingat. Mag-ingat. At kung bibili kayo ng pampaswerte, siguraduhin nyo, yung talagang bagay. Yung talagang makakatulong sa inyo. Kasi iba-iba tayo ng career. Iba-iba tayo ng paniniwala sa pera. Iba-iba tayo ng paano tayo gumagastos. So kami ang nakakaalam kung ano ang mga pampaswerte na bagay sa inyo. At mag-ingat kayo sa mga online. Kasi sa online, hindi naman kayo nakita na yan eh. Hindi kayo nakita. Basta na lang sila nagbebenta. Alam nyo, mas maganda kung bibili kayo, nakikita kayo ng mga punsoy expert. Nakikita kayo para nakikita namin yung personality ninyo. At syempre, tinatanong din namin kung ano zodiac sign mo, kung anong element mo, at kami rin na nakakaalam kung ano ka, yin o yang. Kasi ang date of birth may yin yang. Ang zodiac sign may yin yang. Ang gender ng tao may yin yang. Ang date of birth may element. At ang zodiac sign may element. At marami pa. May kuha number pa. Paano sila makakapagbigay ng tamang lucky charm kung wala naman silang alam tungkol sa'yo? Kaya marami sa mga tao na bumili ng pampaswerte na dala. Nagagalit kasi nga nabiktima kayo ng mga pampaswerte na walang effect. Kaya pag nagagalit kayo, pati ako, pati ang ibang punsoy, nadadamay. Kasi nabiktima kayo ng mga ibang mga nagbebenta. At hindi ko naman maiaalis na magalit at magtampo kayo. Kasi ganun talaga ang buhay. Ngunit, nandito si Master Ang nagpapaalala, mag-ingat. Okay? So sa lahat ng mga nanood, sana po may nakuha kayo sa maliit na short video na ginawa ko. Okay? Hindi ito edited. Kung paano ko ginawa to, i-upload ko na kagad para sa inyo po to. So, sa lahat ng mga nanonood, sana po may nakuha kayo sa akin. Marami pong salamat sa lahat ng mga nanood at hanggang sa muli.